Inaprubahan ng Kongreso ng Estados Unidos ang panukalang batas na nag-uutos sa kagawaran ng katarungan na ilantad ang lahat ng materyales kaugnay ng investigasyon kay yumaong bilyonaryong Jeffrey Epstein. Ngayong araw, bumoto ang Senado at kapulungan ng mga kinatawan para ilathala ang mga file na ito. Pumayag ang Senado ng Estados Unidos na aprubahan ang panukalang batas sa paglalathala ng mga file ni Epstein sa pamamagitan ng unanimous procedure, kaya hindi na kailangan ng karagdagang botohan sa plenaryo. Halos nagkakaisa ang kapulungan ng mga kinatawan sa pag-apruba ng panukalang batas kahapon, maliban sa isang kongresistang tumutol. Ngayon, magsisimula na ang pinakamahalaga at kapana-panabik na bahagi. Ang dokumento ay opisyal ng kinilala bilang inaprubahan ng Kongreso at ipinasa na kay Pangulong Donald Trump para sa pirma, at dati nang nangako si Trump na agad niyang pipirmahan ang dokumento. Sabi ng mga eksperto, hindi dapat agad matuwa. Ang mga butas sa mismong panukalang batas para sa pagtatapos ng mga aktibong investigasyon at pambansang seguridad ay nagbibigay sa mga opisyal ni Donald Trump ng malawak na dahilan para maantala o malaki ang baguhin sa mga dokumento kaugnay ng kaso ni Epstein. Ibig sabihin, maaaring ilabas ang mga dokumento pero may napakaraming pagbabago o redaksyon. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ng detalyado ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Bukod pa dyan, hinihiling ko rin na mag-subscribe kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin agad inilalathala ang mga balitang natatanggap dahil sa YouTube ay nahuhuli ang paglabas ng mga ito. Bukod dyan, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye. Makikita sa description ng video. Suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Kaya, halos nagkakaisang bumoto ang karamihan sa Republikano sa Kongreso ng Estados Unidos para sa pilitang ilathala ang mga materyales ng kagawaran ng katarungan kaugnay ng kaso ni Jeffrey Epstein. Bumoto ang kapulungan ng mga kinatawan para ilathala ang mga file ni Epstein. Pagkatapos ng panawagan ni Trump, halos nagkakaisa ang 427 na kongresista na pabor at isa lang ang tumutol. Nagpasya naman ang Senado na dumaan sa mas pinasimpleng proseso. Inaprubahan ng Senado ng Estados Unidos noong Martes ang panukalang batas sa paglalathala ng mga file ni Epstein gamit ang nagkakaisang proseso na walang karagdagang botohan. At dito na nagsisimula ang lahat ng pinakakapanapanabik. Ngayon, ang huling pirma para sa desisyong ito ay kailangang ilagay ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Paalala, ilang buwan niyang hinarang ang proseso, pero bigla siyang nagbago at siya pa ang nanawagan sa Kongreso na ilathala ang mga file ni Epstein. Tinitiyak ng taga-suporta ni Donald Trump na halos isang taon nang hindi na ilalathala ang mga file noong panahon niya. Paalala ko, dahil ginagawa raw ito ni Trump para protektahan ang mga biktima ng karahasan ni Epstein, na parang hindi lang basta hindi niya inilathala, kundi dahil natatakot siyang mulagay sa panganib muli ang mga biktima. Kasama rin si Speaker Mike Johnson ng kapulungan ng mga kinatawan. Tiniyak niyang pinipigilan ang botohan sa panukalang batas dahil hindi siya sigurado kung ito ang gusto ng mga biktima ni Jeffrey Epstein. Ngunit bago ang botohan, humigit kumulang 20 kababaihan na nagsasabing sila ay biktima ng karahasan mula kay Epstein, kasama ng grupo ng mga kongresista mula sa parehong partido, ay nanawagan na ilantad ang mga dokumento. Bit-bit nila ang litrato ng kabataan nila noong una nilang nakilala si Epstein. At pagkatapos ng botohan, pinalakpakan ng mga biktima mula sa gallery ng kapulungan. Matagal nang hinihiling ng mga biktima ang paglalathala. Pero ayon kay Johnson, baka hindi naman ito kailangan. Kalaunan, sinabi ni Haley Robson na nakaranas ng pang-aabuso mula kay Jeffrey Epstein, na nawala na ang respeto niya kay Speaker ng kapulungan ng mga kinatawan Mike Johnson at pinuna niya ang pagkaantala. Sa panunumpa ng kinatawan ng Demokratikong Partido, Adelita Grijalva, naging mahalaga ang boto sa pagpasa ng petisyon para sa paglaya mula sa pananagutan sa mga kaso ni Epstein. Sinabi ni Robson na iniwan sila ni Johnson sa alanganin ng magpasya siyang huwag papanumpain si Grijalva, na nahalal pa noong Setyembre 23. At ngayon, babanggitin ko ang sinabi ni Haley Robson.
Sinabi ni Haley Robson na iniwan ni Johnson sa alanganin ang sitwasyon nang magpasya siyang papanumpain si Grijalva na may mahalagang papel sa pagtanggap ng petisyon para sa pagpapalaya. Sinabi ni Johnson na iniwan niya sa alanganin ang panunumpa ng mga kinatawan, ayon kay Mike Johnson, at pinuna niya ang pagkaantala sa pagpapapanumpa kay Grijalva na ang may mahalagang papel sa pagtanggap ng petisyon para sa pagpapalaya mula sa pananagutan sa mga kaso ni Epstein. Sinabi ni Robson na iniwan siya ni Johnson sa alanganin. Pagkatapos magpasya na manumpa, pinuna niya ang pagkaantala sa panunumpa ni Grijalva na may mahalagang papel sa pagtanggap ng petisyon para sa pagpapalaya mula sa pananagutan ni Epstein. Bukas at aktibong investigasyon ito. Sasabihin ng kagawaran ng hustisya na makakasama ito sa investigasyon, kaya pasensya na, walang mga file. Si Trump mismo ay maaari pang magveto ng panukalang batas, pero kung hindi niya ito gagawin. Tandaan na dati, hinarang ng mga hukom ang pagbubunyag ng rekord ng korte kaugnay sa investigasyon kina Epstein at kasabwat niyang si Ghislaine Maxwell. Ipinagbawal ng malaking hurado ng korte na ipakita sa publiko ang ilang bahagi ng mga dokumento. At maaari rin nilang gawin ito ngayon. At ito na ang pinakakapanapanabik. Ayon sa panukalang batas na ipinasa ng Kongreso, maaaring hindi isiwalat ng kagawaran ng katarungan ang mga lihim na impormasyon, kabilang ang anumang impormasyon na kailangang panatilihing lihim para sa pambansang depensa o panlabas na patakaran. Dahil sa malabong formulasyon ng pambansang depensa at panlabas na patakaran, halos lahat ay maaaring maisama. Halimbawa, ang ilang impormasyon mula sa mga file ni Epstein ay maaaring makasira sa relasyon ng Estados Unidos sa ibang bansa. At nililinaw din sa panukalang batas na ang punong piskal, ayon sa CP, ay maaaring magtago o mag-edit ng mga talaan na naglalaman ng mga sumusunod. Mga pangalan ng biktima, medikal na record, impormasyon sa pagkakakilanlan, materyales na may sexual na karahasan laban sa bata, larawan ng kamatayan, karahasan o pinsala, at CP. Anumang lihim. Dumi ng bansa. Saints. Kotse. Zloty. Pero sa totoo lang, gaya ng naiintindihan ninyo, hindi talaga ganap na mailalathala ang mga file na ito. At saka, ipapaalala ko ulit para sa mga maaaring nakaligtaang mapanood ang mga naunang episode. Ipapaalala ko na noong Hulyo 2025 si Pem Bondi, ang punong piskal ay lumabas at hayagang nagdeklara na. Matapos ang karagdagang investigasyon na sinimulan ng Kagawaran ng Katarungan at FBI noong Pebrero, napagpasyahan nila na walang sapat na dahilan para magsampa ng mga bagong kasong kriminal. Sinabi nila na walang sapat na dahilan para magsagawa ng anumang bagong investigasyon laban kanino man. Pero makalipas ang ilang buwan, bigla silang nagsimula ng mga bagong investigasyon laban kina Clinton, JP, Morgan, Chase, Summers at iba pa. Ibig mo bang sabihin nagsinungaling ang pangkalahatang taga-usig ng Estados Unidos noong Hulyo? Mga taga-suporta ni Donald Trump, comment kung ano talaga yon. Sa totoo lang, alam ko na ang isusulat nyo, magaling si Donald Trump at puro kasinungalingan at manipulasyon lang ang ginagawa ni Peachy. Kaya mga kaibigan, dito ko natatapusin at ilalagay ang ililipsis. Ang inyong opinyon at mga konklusyon, isulat nyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan nyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!